Welcome to Indai's Japanese Kanji. Kanji for today. Level N3. Ate Emi, yoroshiku onegaishimasu. Guys, ang pinagbabasihan po natin para po mag-lesson po ay yung book po ng Nihongo Soumatome. Nihongo Soumatome entry po. Bale po, lalo na po yung bumpo po. Kung bumpo po yung pag-aaralan nyo po at mag-self-study po kayo, hindi ko po siya i-recommend kasi mahirap po siyang intindihin. Kung gusto nyo po mag-self-study ng bumpo, try po ang gamitin nyo pong libro po. Ano po? Ipapakita ko po. Ito pong try ang aking i-recommend para sa bumpo po. Ano po, kahit self-study po, mas okay po siyang intindihin kaysa po sa Nihongo Soumatome po na bumpo. The rest po na pero po sa bumpo po, lahat pong Soumatome, recommended ko naman po kasi marami pong kinukuha sa JLPT na mga quiz, mga tanong from book po ng Nihongo Soumatome po. So, recommended ko po siya po. Although, mahirap pong intindihin yung Tagalog, ginagamit ko po siya kasi ini-explain ko naman po. Mahirap intindihin pala po yung bumpo, hindi yung Tagalog. Kasi wala naman pong Tagalog sa book na ito. So, yung mga pinapakita ko po dito na Tagalog, ginagawa ko po siya po. Hai. Da, Emina, yoroshiku onegaishimasu. はい、よろしくお願いします。 Hi, dito po tayo po sa kanji. Ang kanji po natin ngayon is Daiyonshu. Ibig po sabihin, pang 4th week na po natin at 5th day. Kada isang linggo ay 7 days po tayo po. Now, which is nagiging 8 days. Kasi yung quiz po natin na for 1 week po, nagiging 2 days po talaga kasi medyo mahaba po. So, kapag ganun po, tulad next week po, magkakaroon po tayo ng 1 week quiz po, magkakaroon din po tayo, automatic magkakaroon po tayo ng Sabado para punan po yung 1 day na nag-exist po. Kasi kung hindi po natin matatapos ng tamang oras po ang book na ito. Kasi gusto ko pong makapag-aral po ng kahit kaunti po sa Dokkay po. Guys, kasi mahirap po talaga po ang Dokkay. Kaya, guys, ito po, lagi ko pong inuunagay po, sa JLPT, lalo na po sa magte-take po ng JLPT, magsimula na po tayo pong magbasa. Kasi pag hindi po natin i-training po yung pagbabasa, doon po tayo matatalo sa JLPT. Kasi pabilisan po talaga eh. Kaya, kapag mag-mock test po kayo, uorasan nyo rin po yung sarili nyo. Basa lang po tayo ng basa para masanay po tayo sa pagbabasa po. Para mabilis na po, para matuto po tayong magbasa ng mabilis. At guys, lagi ko rin po sinasabi dito sa live na ito, binabasa ko po ang question pwera po sa kanji. Pero sa JLPT, wala po sa inyong magbabasa. Kaya, basa po tayo. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, da, Emine, onegaishimasu. Po, wait po, baba muna po ako. Sa baba na lang po ako. Okay po. Salamat po. Salamat po. Hai. Thank you po ulit. Hai. Da, Emine, onegaishimasu. 第4週間を Kau. Ano po ang kau? ビレ So, des, bumili po. Hai. Da. こちらですね。ボンポはい ん であのと Chu. る Chu. よし頑張って。できる。エミネならできる。注文です。注文はい注文はい、大丈夫ですよ。ありがとうございますいえいえ。はい。注文 means? order So, des. Order po ang chumong. Halimbawa, pupunta po tayo po sa restaurant. Sumimasen, chumongいいですか? Okay lang po ba mag-order? Ganyan po. Chumong. Hai. Pwede rin naman po sabihin pong oda. Hai, hindi din naman po mali po. Hai, じゃあ、行きましょう。最初の漢字です。戻るあとどけますそう。戻るはね、ここがね、ちょっと違うんだ。はい。
Todoku. Todokeru. はい。 Todoku. 届くと Deliver. 届けるですね。そうです、そうです、そうです。はい、ginagamit po siya like. Todokeru. はい、sa Tagalog. Pag-abot. Pag-abot is noun and ano pang Iabot.はい, Todokeru. verb na po ang iabot po. Ano po? Todokeru. はい、では次いきます。 Todoku. はい、Tagalog. Pagdating. はい。Pagdating at Pagdating at darating. Hay. Ang Yung bagay. darating po yun, exclusive po siya sa mga bagay po. Hindi po darating ang tao. Hindi po. Hay. Yung deliver. Yung i-deliver, yung darating pong ano. Hay. Item. Todoku, yun po yung pag-abot, pagdating. Kung verb po siya, iabot, o kaya naman po darating. Hay. Next pong kanji. Nimotsu. Nimotsu no Kani. ka or ni po ang basa po. Ano po? Hay. Ginagamit po siya sa Nyuka. hay. Ano po ang nyuka sa Tagalog? Pagdating ng mga paninda. So that's pagdating or pagpasok ng mga paninda. Paninda. Hay. Suru form po siya guys. Suru form po. Yung new is pagpasok po. Ano po? Ka yung bagay po. Yung nimot na parang bagahe po. Ano po? Kaya pag sinabi pong new ka, ginagamit po siya sa pagdating ng mga paninda po. Hay. Kaya pag halimbawa, pumunta po kayo sa sa isang store, tapos meron pong na sold out na po na produkto, maaari niyo pong itanong sa staff doon, sumimasen, こちらの商品入荷いつですか? Tatanungin niyo po, kailan po ang pagdating ng ng produktong ito? Nyuka itsu desu ka? Or kung gusto niyo pong chanto sa bunsyo, kailangan niyo pong lagyan ng preposition na nyuka wa itsu desu ka? Nyuka wa itsu desu ka? Pero alam niyo naman po dito sa Japan po, ang conversation po hindi po dinalagyan ng preposition. So, nyuka itsu desu ka? Ganyan po. Okay po yun. Hai. Na, sige ikimashou. Shuka. Kung meron po tayong nyuka, meron din po tayong shuka. Ito pagpasok, ito naman po paglabas. So, ang ibig po sabihin niya po sa Tagalog ay Pagpadala ng order. hay, pagpadala ng order. Pagpadala, noun po siya po. Ano po? Hay. Tatsugi ikimasu. Nimotsu. Pag sinabi pong nimotsu, Bagahe. o kaya po, Luggage. Pabitbit. hay, bit-bit. Pagamitan. Bit-bit na kagamitan po. Ano po? Hay. Meron din po tayong Nimotsu. tenimotsu. Ano po siya? Hand carry. O kaya po, Bagahe. bagahe. Opo. Guys, hand carry po siya, pero maaari rin po, depende po sa sitwasyon po, maaari pong sabihin na na kahit hindi po siya hand carry, kahit box po siya, basta bit-bit nyo po, halimbawa, naghikoshi kayo, naglipat po kayo ng bahay, yung may hand carry kayo, pero po doon may dumating pong by delivery pong kagamitan, maaari nyo rin pong sabihin na tenimotsu nyo yun. Ito yung mga dala-dala nyo para pumasok dun sa sa bahay na yun. Para dun kayo tumira na ng panibagong bahay po na yun. Ano po? Hay. Pero bihira po siya. So, hand carry or bagahe po talaga ang tenimotsu pong tinatawag. Hay. Emine, arigatou gozaimasu. Mata yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. Hay. Deは次、sunod pong pumasok is si Gambariku-sanですね。では、Gambariku-san、よろしくお願いします。maaari po kayo mag-unmute. よろしくお願いします。しますpo, Sensei. Hatinday. よろしくお願いします。Ano po itong kanji na ito? Hindi niyo po first time, so hindi ko na po sa inyo i-explain. はい。Tak. そうです。タクです。はい。自宅とは何ですか? Bahay. Sarili kong bahay. Sariling bahay. Pero maaari niyo rin po gamitin siya sa ibang tao. For example, jitaku wa dochira desu ka? Saan po ang bahay niyo? Ganyan po. Ano po? Pwede rin. Okay po. Pwede niyo pong gamitin sa sarili. Pwede rin niyo po siyang gamitin doon sa kausap niyo. Hay, saan po ang bahay niyo?
Saan ang bahay ko? Ganyan po. Ano po? Hay. Okay po. Sige. Otaku. Hay, otaku desu. Ano po siya? Home. Parang bahay din po. Hay, bahay din po ang otaku. Hindi po otaku na nerd po Pag sinabi po kasing Ay, otaku, opo. baka maisip niyo po yung otaku sa manga, otaku sa railway, maraming klase po ang otaku. Kumbaga, sila po yung medyo pag nagustuhan nila yung bagay na yun, talagang sinesearch nila about doon, talagang yun yung interest nila, yun po yung tinatawag na otaku po. Ito po, otaku na bahay. Ano pong pagkakaiba po nila? Kasi parehas po sila pong bahay po, di ba? Ang pagkakaiba po nila, itong otaku ay para lamang po sa second party or third party po. Hindi nyo po pwede, for example, Gambariku-san no otaku wa do desu ka? Yung bahay niyo po, sa bahay niyo po, kamusta po? Ganyan po. Ano po? At pwede niyo pong gamitin din sa third party. For example, nag-uusap po tayo, Gambariku-san. Sabi natin, "Are, Emine no otaku te do ka na?" Pinag-uusapan natin yung bahay ni Emine po. Ano po? Hi. Diyan po. Pero kung pag jit ako po, sa akin yon. Sa akin, o kaya doon sa bahay ng taong yun. Okay po. Ngayon po, Maliwanag yung otaku po, sa ano lang po siya, sa second at third party lang po siya. Hi. Hindi niyo po siya pwedeng gamitin sa sarili. Watashi no otaku wa do desu ka ne? Wa batsu desu. Wrong grammar po yun. Hindi po siya nagagamit para sa sariling bahay. Hi. Opo. Hi. Sige, ikimasu. Takuai. Takuhai means? Yung pagdideliveran, bahay ng pagdideliveran po ba? So, desu ne. Sa bahay po ng pagdideliveran po. Hi. Gomen. Nakita po, po. Hi. Sige, ikimasu. Ay, kanji na pala po yung book. Meron ako laging prepare sa tabi kong book, pero hindi ko naman tinitingnan. Napapansin ko, nasa dati pa rin na page. Hi, ito, saan po tayo? Taku po, po. So, meron pa po kayong, isa lang pala yung na-recite ni Ate Emmy. Ate Emmy, may isa pa po kung i-recite sa akin po. Ano po? Hi. So, next po, Riku-san. Ano po ito? Ano yan? Shinpai? So, 心配のパイなんですよ。はい。はい。なので、読み方としては、はい。Kubaru. Kubaru po. Hay. Pai. Pag tulad po sa 心配na nabanggit niyo po, magkakaroon po siya ng bilog po dito sa ha. Magiging pai. 心配. Ano po? So, ito pong kanina yung ginagamit po siya as Haisoryo. Haisoryo. Pag sinabi pong Haisoryo, ano po siya? Delivery fee. Hi. Delivery fee. Yung kanina pong nabanggit niyong 心配, Tagalog po niya is Mag-aalala po. mag-alala. Noun po siya po. Ano po? So guys, suru form din po siya. 心配する. Nag-aalala po. 心配する. Nag-aalala. Ngayon, pag 心配 lang po, hindi nyo po siya ginawang suru form, isa lang po siyang noun. Mag-alala. Ano po? Hay. Sige, ikimasu. Opo. Kubaru. Hay. Kubaru. Tagalog po or English? Ano po? Pag-distribute po. Yun po ang noun. Ngayon po, pag verb po yung yung gagamitin po siya as a verb, ano po siya? Kubarimas. Ano po to? Verb na po to. Pwede po siya maging noun, pwede rin po siya maging verb. So, kapag noun po siya, pag-distribute po. Pag ginamit po siya as a verb, magiging I-distribute. so des. I-distribute po. Hi. So des. So, meron pa po tayong last. Haitatsu. Hi. Ano po ang haitatsu?
Deliver po. So, pag noun po, deliver. Pag verb po siya ay, I-deliver po. hay, kaso, kumenasay. Magiging i-deliver po siya pag linagyan po ng suru. Pag suru form po siya, magiging, saka pa lang po siya magiging i-deliver. Kumenasay na, na ilagay ko. Hindi po siya hindi po siya, yung haitatsu hindi po siya i-deliver. Pag linagyan po siya ng su, saka pa lang po siya magiging verb pala. Hay, kumenasay. Hay. Opo. So guys, maybe nagtaka po kayo, no? May nakita kayo kaninang deliver sa sa unang page, unang kanji. Dito po delivery, tapos ditong haitatsu na deliver po Hay. So, gambarit-ku-san, arigatou gozaimasu. Thank you po. Maraming salamat po. Hay. So guys, explain ko po ano ang pagkakaiba ng haitatsu at takuhai. Parehas po silang delivery. Parehas po silang meaning, pero may kaunti po silang pagkakaiba. Tingnan po natin muna po dito sa haitatsu. Sinoy na yung puro sa... Arigatou gozaimasu, Nay-Nay-san. Ate M, maraming salamat po sa gift. Nay, tapos na po. Tasse na po yung goal. Daijoubu. Wala. Yokatta. Arigatou gozaimasu. Nay, 大丈夫よ、本当にkahit hindi po maano yung goal sa na binigay ni Tok. 大丈夫です。ありがとうございます。はい、guys, ang haitatsu po na delivery, ginagamit po siya kasi hindi nito pinipili ang lugar ng padadalhan. So, ibig po sabihin, nasa office man po kayo, nasa bahay man po yung padadalhan, ang tawag po doon is haitatsu. Wala po siyang pinipiling lugar para ipadala yung bagay. Ngayon, pag sinabi pong takuhai, from taku po, ito pong kanji po is bahay po, di ba po? Di ba po? Jitaku. Saan ang bahay nyo? Hai. Otaku wa dochira desu ka? Hai. Ginagamit po yung taku. So, bahay po ang meaning po niya. Ito, pag deliver po, or pag distribute. So, kapag takuhai po, ipapadala ito sa bahay mismo. At pangkaraniwan, ginagamit ang salitang ito sa pag-deliver ng mga orders na galing sa mga kainan. For example, nag-order po tayo po ng pizza. Pizza o takuhai suru. I-deliver yung pizza. Ang meaning po, for example, ako po mahilig po ako magpa-deliver ng Skylark. Yung from Gasto po. Alam niyo po guys, yung kainan na Gasto dito sa Japan, mura lang kasi siya eh. Gasto no takuhai o tanomu. Ibig mo sabihin nun, magpapadeliver ako ng Gasto. Ganyan po siya ginagawa. So, this one day sang, home deliver po siya. Yung po ang takuhai at ang pagkakaiba po ng takuhai at haitatsu po. Po guys? Meron po hindi po naintindihan? Daijoubu ka na? Dare mo hanno shite nai nde, siguro okay naman. Yung demae. Demae po, po siya? Demae, lalabas at saka mae lang. Ganito rin po siya. Chigaw na. Chotto chigaw. Demae naman po kasi sa restaurant po yung ginagamit. Yung demae suru. Demo chigaw na. Kochigawa mo tsukau ka. Demae o tanamu. Ano po sa Tagalog pag nag-aano po kayo, mag-o-order po kayo ng pagkain? Ayun, mag-o-order. Mag-o-order sa internet. Demae o tanamu. Muzukashii na. Nani ga chigau ka? Pag ganyan po, tatanong po tayo sa AI. Pag takuhai kasi is door to door. Demae din po kasi tayo. Door to door din po ang demae eh. 出前door to door でしょ takuhai mo so nano yo. Demae to takuhai.
違い。あった。Ayoko po kasi baka mali ang sagot ko. Kaya, ちょっと調べますね。出前と宅配、デリバリーの主な違いは、店の形態とサービスの終点にあります。出前は飲食店が店舗で飲食スペースを提供しながらサービスとして料理を届けるのに対し、宅配は料理の配達を事業のメインとし、na rin ho ne. Ay, gets ko na pang pagkakaiba. Pag sinabi daw po kasi po ng demae, ano daw po siya, kumbaga yung restaurant po talaga, may kainan po doon sa ano na yan, sa umise na yon. Yun po ang sinasabi pong demae. Ngayon po, pag sinabi pong takuhay, ang main po talaga nila is delivery. Delivery po sa bahay. Ang demae po, ang main po nila is restaurant. For example po yung gasto, mas okay pong sabihin na gasto no demae o tanomu. Pero hindi naman po mali din sabihin na gasto no takuhay o tanomu. Kasi meron din po siyang section for delivery po talaga. Yun daw po ang pagkakaiba po nila. Yung demae para daw po sa mga restaurant na may eating space. Ang takuhay po, yung main po nila ay mag-delivery ng kanilang pagkain. Okay po. Sino po yung nagtanong? Ang ganda po ng tanong niya. Ngayon ko lang po naisip na hunto da na to umutte. Si Rainbow Star Sang yung nagtanong. Ang galing. Arigatou gozaimasu, Rainbow Star Sang. Hay, may isa na naman po naging clear sa akin isipan. Iba yun yung ikaw mismo yung gumawa tapos ikaw rin mismo yung maghahatid ng pagkain, magpapadala. So des. Opo, yun din po. Hindi ko po nabanggit po. Hay, yung demand po, sila mismo po yung magde-delivery sa inyo. Now, which is, itong mga, simula po nagkaroon po ng COVID, medyo nauso na po. Kahit dati po silang nagde-demae, gumagamit na rin po sila ng delivery service. Halimbawa, Uber Eats, naggagamit na rin po sila. Yung dating mga nagde-demae, sila mismo nagpapadala, para po makasave po sila ng time, lalo na po pag peak time po nila, marami po silang, client sa restaurant nila, mahirap na mawalan ng isang staff para mag-delivery po. So, doon po, may mga restaurant din po na dati, demae lang po yung ginagawa nila. Ngayon, nagpapahaytat na rin po sila sa mga delivery company like Uber Eats po. Hay. Parang Mac additional, 'di ba? Mac heitat takuhay din ng 'di ba? Ang Mac. Kasi sa kanila mismo pati yung delivery. Mac wa meron po silang delivery. Tapos meron din po silang meron din po silang haitatsu. Parehas po sila. Hay. Ang Mac po meron po silang demae at haitatsu po. Takuhay pala po. Takuhay. Hay. Sige, ikimasu. So, kanina po may napag-aralan po tayong hasso at haiso. Hay. Parehas po silang pagpadala. Ay, haiso po yata hindi po natin dito na pag-usapan po. So, maaari pong may nakakaintindi po ng haiso at siguro magtataka kayo. Parehas silang pagpadala. Ano ba ang pagkakaiba nila? So, dito po i-explain po natin to. Ito po guys, pong mga explanation po dito. Wala po to guys sa libro po. So, kahit ano pang hanap ninyo sa libro, hindi nyo po ito makikita. Kaya, chui po. Hay, yung hasso pong tinatawag, pagpadala ng literal galing sa lokal kung saan naroon ang bagay na ipapadala. Gets nyo po guys? Hasso means pagpadala ng literal galing sa lokal kung saan naroon ang bagay na ipapadala. For example, sa Amazon po, halimbawa, ako po yung magpapadala. Yung hasso po, galing po sa akin, manggagaling sa akin, ipapadala ko doon sa nag-order. Meron din po sila pong bodega na tinatawag, ang Amazon po. Sa mga medyo busy na po na nagtitinda,
inuunigay po nila na pinapadala niya po yung stock doon sa bodega ng Amazon. Tapos kapag nagkaroon po ng order, automatically yung Amazon mismo po ang kukuha ng order na yon at sila po yung maghahaso. So hindi po ibig pong sabihin yung owner mismo yung maghahaso. Kasi yung Amazon po meron po silang system na ganyan, service po na sila yung magpapadala ng produktong nabenta noong owner. So may porsyento rin po siyempre po doon ng ang Amazon po. Kasi lugi naman sila. May mga staff silang hinahard para gawin yan, di ba po? Hi. More on ginagamit po ang mga salitang ito sa logistic company po. Po? Hi. So, doon naman po tayo sa HISO. Ang HISO din po, pagpadala din po to. Hi. Ano po pagkakaiba nila? Ang HISO, ito ang tawag sa proseso ng pagpadala galing sa nagpadala hanggang makarating sa padadalhan. Gets niyo po? Yung HISO po, isa po siyang proseso galing po doon sa sa bodega o kaya doon sa may-ari na may hawak ng produkto nyon hanggang makarating doon sa nag-order. Yun po ang HISO. Isa po siyang proseso po. Po? Ang gumagawa nito ay ang delivery company po. Yung HISO po. Po? Hi. So, number 1, ito po yung proseso po. Po? Yung HISO. Kukunin ang package galing sa magpapadala. Number 2, iha-high-tatsu nila yon. Ang high-tatsu po ay i-deliver po. Po yung meaning po ng high-tatsu po? Po? Then, kasama na po doon yung todokeru, iabot doon sa nag-order. Yun po yung proseso po ng HISO. Pag sinabi pong HISO, kukunin ang package galing sa magpapadala at ipapadala ito, i-deliver ito at iaabot sa nag-order. Yun po ang proseso ng HISO. So, ibig po sabihin, ang gumagamit po nito ay ang delivery company. Po? Tajabag ka na. Nakakasabay po kayo sa, sa explanation ko. Ang nagtatabi ng stock. Ano po ba? Hindi po, in-explain ko lang po na may ganun pong sistema, pero hindi po HISO, may third party involved po at sila ang hindi po, yung HISO po kasi po, maaaring po may third party naka-involved, pero maaaring hindi rin, galing dun mismo sa owner. Hi. Yung HISO lang po, depende po kung nasaan yung produkto, doon magsisimula po ang HISO. Kasi, halimbawa, wala naman sa owner yung mga produkto kasi ipinabahala niya nga po sa Amazon. So, ang magagawa nun, HISO na yun, yung Amazon po, kung nasa bodega nila yung produkto. Gets po? Parang Lalamove. Ano pong Lalamove? Yung wedding kunin sa bahay. Yung Nosha po, delivery din po yun. Hindi ko po alam po ang Nosha. Hindi po ako familiar sa kanya. Hi. At Inday, halimbawa kung wala ng product sa Amazon, so magiging HISO na siya. Kasi kailangan pang mag-order sa sa main company nung product kung wala sa Amazon Naman po siya po, naka-record naman po sila lahat po sa system. So, kapag naging county na lang po yung stock, sasabihin naman po nila yun sa company po, na yung okay. gumawa po ng product. So, pero minsan talaga, kung halimbawa mabenta talaga, minsan masosold out po siya pansamantala. So, hanggang mag-new ka, sinabi ko po new ka pagdating ng pagdating ng mga produkto, maaaring naka-indicate po sa sa site na sold out, waiting for new ka. Ganyan po. Po? Okay. Hi. Suzuki ikimasu ne. Hi. Ngayon po, at naman ang shuka? Yung salita pong shuka, pagpadala. Na-explain po kanina po, nung nag-aral po tayo ng kanji ng nimotsu, ne? Ito ay isang paraan ng logistics at kasama sa proseso ang 1. Pagkuha ng produktong in-order at paghahanda upang ipadala. Ibig po sabihin po nito, logistics po kasi, so ibig po sabihin meron po silang soko.
meron po silang bodega. Nandun po yung mga products. Ano po? So, one, kasi isa po siya pong proseso, kasama na po dun yung number one na pagkuha ng produkto galing dun sa, sa kung saan nila itinago, tapos ihahanda nila para maipadala. Ibig po sabihin, ipapak po nila yan. Ilalagay po sa box or kung ano po yung the way po nila po mag-pack po nun. Ano po? Number two, hasso. Yung kanina po, yung pagpadala. Hay, ipapadala po nila. Tapos, number three, haiso. Yung delivery company naman po, yung kukuha noon, galing po dito sa, sa bodega, at i-deliver sa nag-order. Yun po ang proseso po ng, yun po ang proseso ng shuka. Okay po? So, yung shuka po, kasama po dun po yung picking. Oh, alam na alam ni Rainbow Star Sang. So, guys, nasa soko, so magpipicking po sila, tapos i-wrap po nila para ihanda para pagpadala. Tapos, after po nun, hasso naman po ang gagawin po nila. Ire-ready po nila, lalagyan po nila ng label. Tapos, yung haiso po sinasabi, lalagyan po nila ng level. Tapos, hanggang sa pagbigay, pagtawid ng produkto doon sa delivery company, yung magde-deliver noon. Yun po ang tawag sa haiso. At pangatlo po, yung delivery company, after po nilang kunin doon sa bodega, ide-deliver po nila doon sa nag-order. At todokeru po nila. Todokeru means iaabot nila doon sa nag-deliver. Yun po ang trabaho po ng delivery company. So, ito pong tatlong proseso pong ito, ang tawag po doon is shuka. Ano po? Gets po? Medyo ang dami pong halos parehas na word. Nakakalito po. Nagets po? Baka may mga tanong kayo dyan, go lang. Kung gusto, yung iba dyan na may tanong sa baba, para hindi kayo mahirapan mag-type, akit kayo dito sa taas. Para madali nyo rin may paliwanag. Kasi mahirap rin ipaliwanag pag nasa comment section. No? Yung mga tanong po, no? May two slot pan akit lang. Konting mahirap. Medyo mahirap po na nakakalito. Hi, Rainbow Star. Nantonaku. Hehehe, salamat po. Okay na po. No siya delivery. No siya, no hin suru hito no koto ne. Hai. Delivery vehicle only pala. No siya? こういう風に書くのかなちょっと待ってね。この納車ね。はい。No is, pag deliver, siya is kuruma. Hai. Delivering vehicle po siya. Ano po? Yung pala po yung gusto nyo sabihin. Akala ko po yung meron po no siya na company name. Hindi po ako familiar sa company, sa mga company po. Hindi ko pa po na-try. Jomar Kaya po pinapasulat natin sa kanji kasi kung Romaji lang hindi natin maiintindihan yun kung anong gusto nang sabihin. Baka po pangalan lang siya. So, hindi ko po masasagot po kaagad. Hindi po kaagad papasok sa brain ko kung anong gusto niyo po sabihin po. Ano po? One day sa Yamato po. Yamato Takyubing yung isa po siyang delivery company na sikat dito sa Japan po. Before po yung Sagawa. Yung Sagawa po Atokara po silang lumitaw dito sa Japan. Pero ngayon, halos number 1 po sila sa as a delivering company po, di ba? Hi! So, go na po tayo sa next po. Ano po? Ito, Emine! Kulang po kayo ng isang kanji, kaya kayo po ulit. Onegaishimasu! Hi! Kibo. Ano po to? So, hi, ki. Ginagamit po siya as? Kibo. Hi, isa lang po yung nakasulat dito sa book. Ano po ang kibo? Yung honin kibo, yung gusto mong pag-asa. Pag-asa po. O kaya naman, request po. Yung request nyo. Maaari din pong request. Hindi ko po nasulat. O nga, pwede rin pong request. Hi. Kibo. Galing. So. Yung yasumi no kibo o otsutai suru. Sasabihin ko kung ano ang araw na gusto nyong day off. Ano po?
Hi, arigatou gozaimasu. Gawin ang ikli lang pala. Ganun lang. So guys, salamat po Ate Amy. Guys, meron pa po tayo ditong dalawang slot. Kung nais na po mag-recite, top lang po to request po. Ano po? Hi, yoroshiku onegaishimasu. So, ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.